morning. Welcome to our online church here at Bible Study Fellowship, Bontong, Kamaman-an, Cagayan de Oro City, where your family is your church. Maayong buntag sa tanan. Nindot kaayo nga mahimo kang Kristohanon. Nindot kaayo nga mahimo kang gawasnon. Sa mataglakaw, sa mataggibuhat nimo, nindot kaayo kung ingnon ka sa tao. Hala, kana siya kay Kristohanon biya na siya. Karong adlaw hisgutan nato ang isa sa mga nindot kaayo nga mga testimony nga makita nato sa Biblia. Ang pagkakristohanon, importante siya kayo. Sa kadaugan, sa lifestyle, sa atong kinabuhi, importante siya kayo. But ingon diri sa Isaiah chapter 40, basahon nako, Isaiah chapter 40 verse 28 to the following. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, have you not know? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unmeasurable, and he, those who have no might, increases strength. Even the youths shall fade and be weary, and you young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Let us pray. Father God, we want to receive your word. We want to establish your word in our life. That upon we ponder this morning, let us ponder your word fresh from the Bible. Thank you, Lord, for your word that inspires us. Thank you for the people who is listening right now. Consume their heart, Lord. Consume their life today, Lord. And as they go on to their life, they will not fear because you're here. In Jesus' name we pray. Amen. Once again, good morning. Medyo maglisod kita pagmaayo tungod kay nag-adjust sa online from face-to-face to the online church. But ang pinaka-importante is gitagaan tag mga pamaagi sa Ginoo nga mapadayon gihapon nato ang atong pagpangalaga diha. Welcome sa Bible Study Fellowship and good morning. The book of Isaiah talks about the life of Elijah. When tan-aw nato ang kinabuhi ni Elijah ni tungalang ni siya kalit. Prophet Elijah ni tungalang ni kalit sa libro sa 1 King chapter 17. Di ba? Some of the people, mahimuot sila, ma-inspire sila sa success na nakita nila sa itong kinabuhi. Without knowing nga ang stress taas kayo. Without knowing before you receive the victory, ang stress taas kayo. Nahinumdum na lang ko sa atong mga gold medalist na to, no? Si Heidelin, nga taga Zamboanga. Sa iyang pag-practice, wala kayo grabe nga support nga ma-experience niya. Pero karon nga naka-gold na siya, daghan na kayo gusto moawat sa iya ha. Tungod sa success nga nakita. Pero ang stress ato nga time before nakuha niya ang success, grabe kayo. Kita nga mga Kristohanon, importante kay mabaw-an nato nga nindot day kayo nga atong pagpanginabuhi isip Kristohanon. Na may stress mo abot, pero bisag mo abot siya, madaugon gihapon ta. Kay kabaluta nga kita, we are on the winning side. Maka-amen ba mo diha sa inyong panimalay? Nay isa ka tao nga nay sakyanan. Then sa iyang pag-drive sa iyang sakyanan, dito sa sulod nakita niya nga wala na gasolina. Pero katong mga tao nga nagtan-aw sa iya sa gawas, nagtan-aw sa iyang sakyanan, oy, grabe ka nindot og sakyanan. Puno ginag gasolina. Pero tungod katong driver nga nag-drive, nakabalo siya from the inside. Daghan mga Kristohanon nga tan-aw na to, agoy, grabe ka nindot og testimony. Kumusta man ang imong inside or imong spiritual life karon? Dili tungod kay sinaw ang sakyanan, dili tungod kay nindot ang sakyanan, dili tungod kay latest ang sakyanan og dako ang sakyanan. Unlimited na ang gasolina. Kundili naagya po time nga mahimong mahurot ang gasolina. And that is true in our Christian life.
Tinuod na siya sa atong Christian life. Nga naay mga panahon nga ang atong spiritual life mga igsoon mahutdan ta if dili ta mangandam. Unlimited ang travel pero naay time nga mahurot ang atong gasolina. So we need to prepare in order for us nga di ta mahutdan og gasolina. Sometimes ang kabalaka mopahurot sa tuang spiritual life. Kwaon niya ang spiritual life. Ang kaning worry sometimes isak niya ang iyang spiritual life or Christian tank. Tungod kay na mga tao usahay nga magpa-importante. Tungod kay na mga Kristohanan usahay nga kinahanglan i-accept ko ninyo para mag-fellowship ta. Usahay ang success. But without being full diha sa pagpangalagad sa Ginoo, we need to know sa kinabuhi ni Elijah. Grabe kanindot ang testimony sa kinabuhi ni Elijah mga igsoon. Kaya sa panahon nga nabalaka siya, sa panahon nga nagkuhan siya, wala siya ni undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Ingon ni Elijah sa kang sa mga katawhan nga no rain until dew under walay ulan samtang dili nako ipaulan. Niabot ang dry season. In our Christian life, na yung mga panahon nga moabot ang gitawag na tog dry season. Sa pandemic, ang uban wala na nanimba. Tungod kay nahadlok. Dry season. Usahay, emotional kayo ta to the point nga dili ta makaabot sa simbahan. Dry season. Usahay, financially dili na ta stable. Dry season. Usahay ang atong mga friends. Tungod kay wala sila na simba, dili na lang puta mo simba. Dry season in our Christian life. Usahay atong mga idea, atong mga options, usahay, dili na kayo acceptable or dili na kayo paminahon. And there is always what we called a dry season. I remembered sa kinabuhi sa mga alamigas or ang mga ant. Ang kanang mga ant, sa panahon wala pa nag-ulan, nagtigom sila og pagkaon, ilang gidala sa ilang panimalay. Wala sila'y leader, wala sila'y amo, pero nagtigom sila. Daghan mga tao karon, agoy wala naman ko giatiman. Sa akong leader sa simbahan, munang niabot ang dry season sa akong kinabuhi. But we need to understand nga ikaw karon Kristohanon nasa imong panimalay. You need to stand up by your faith. You need to stand up praising God. You need to stand up bisan pag walay naghanggat sa imo, bisan pag walay nagdictate sa imo, bisan pag wala kay amo, you need to stand up and let the name of God be a banner of your faith. Ingana ka importante nga sa matag panahon sa atong Christian life, naatay paghatag og importansya sa dry season. Kay moabot gyud ang dry season sa atong life. When my father died last 4 months ago, it seems like my dry season. Pero kinahanglan mangandam ko. Dili para sa kuha, dili para sa church, pero mo ni gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Siguro sa imong kinabuhi karon, sa imong panimalay karon, samtang naa ka diha sa imong panimalay karon, naay dry season nga niabot sa imong panimalay. But you need to stand up and let God know and let everybody knows nga ang imuhang pangalagad kinahanglan dili siya mauyog kay naay dry season nga moabot, kinahanglan mangandam ka. Kay basig naglakaw-lakaw na ka nga empty na ka. Wala na kay gasolina. Basig naglakaw-lakaw na ka karon nga you're running out of empty. Ay nga na ka importante. Kumusta man ang atong kinabuhi mga igsoon? Kumusta man ang imuhang pamilya karon? Kumusta man ang imong pagtrabaho karon? Kumusta man imong pag-adjust sa imong kinabuhi karon? Ingon diri, He will not grow weary. You will not grow weary. Kung naa ka sa Ginoo, you will not go weary. Ayaw ka balaka kay naa si Lord. Sa panahon nga ma-discourage na ka sa mga panghitabo sa imong kaugalingon, remember, ayaw ka balaka kay naa si Lord. Sa imong pagtrabaho naa si Lord.
Sa imong pamilya naa si Lord. Sa imong kaugalingon or sa imong mga downside sa imong kaugalingon na si Lord. Do not go weary. I remembered when naisa ka Kristohanan dito sa North Cotabato niya nga. Ngano ba gyud ni nga ang Ginoo dili man mo panalangin sa ako Ako siyang gipangutanan ko nga, sister, kabalo ba ka unsay source sa panalangin? No, every time mo ngayo ka sa Ginoo, tagaan ka sa Ginoo. Yes, that is true. But kinahanglan nga magtanom ka. Kinahanglan nga magtanom ka. Kinahanglan nga mohatag ka sa imuhang mga responsibility. Diyan na ba nga na? Kung na. Muna nga, importante day kay magtanom. Di ba? Gusto na to mangayo sa Ginoo, pero wala ta nagtanom. Ang mga farmer, mga igsoon, before sila mag-harvest, nagtanom sila. Nagtanom sila, gipaabot nila, gicultivate nila. And yes, that is true in our Christian life. Na kinahanglan magtanom ta. Kinahanglan mo paabot ta. Kinahanglan mga lagad ta og tinuuray diya kang Lord. Ang imong tithes, kang Lord na padulong. Ang imong offering, kang Lord na padulong. Muna, makabantay mo, nasa atong screen, na GCash, na bank account. Dili na para sa mua. Dili na siya para sa kuha. Kundi para sa imuha na siya. Naningkamot ang church, nga ikaw i-bless sa Ginoo. Muna nga nangita tag pamaagi, unsaon man mapanalanginan. Unsaon man makatanom. Naka-remember ko when nag-adto mi kasal ni Mrs. dito sa Iligan, na isa ka pastor dito. Nga iyang churchmate sa una. So, iyang hangyo niya si Mrs. nga siya ang mag-MC. Then, dayon lakaw na mo, naghatag siya money. Niya si Mrs. nga ayaw kay kanang bago ra ba mo nga gikasal. Insya nga dili ni para sa imuha, kundi seed ni nako. Kay para i-bless ko sa Ginoo. Kumusta naman ang atong seed karon? Pwede ba nato mahimong alibay nga pandemic mong good pastor? Lisod kay mo hatag? How about sa rainy season? Kumusta naman ang imuhang seed? Kung karon tingmala, kung karon dry season, dapat mo harvest na ka kung nakatanom ka. But it is not too late. Kaya napatay kinabuhi, napata karon diri sa kalibutan. Put your seed in the right place. Makaingon ba mong amen sa inyong panimalay karon? You will not go weary. Ayaw ka balaka. Ayaw ka balaka. This is a challenge to everyone nga kinahanglan dili ta mabalaka. Amen ba? Kaduha nga butang. He understands and no one could fathom. Unmeasurable ang understanding ni Lord. Unmeasurable ang understanding ni Lord. Dili basta-basta ang understanding ni Lord. Sa 1 King, sa kinabuhi ni Elijah, naghatag og warning si Elisha nga moabot ang dry season. Mga kaigsuunan, naay tay dry season nga kinahanglan mabaw-an nato. Samtang nag-drive ko og motor, nakita na ko ang empty na. Gamay na ang gasolina. Padayon lang gihapon kay nay kaistorya sa likod, samtang naglakaw-lakaw. Naghatag nag-warning nga empty na gyud. Pero tungod kay nag-enjoy pag maayo og istorya-istorya, wala na minaw. Nilabay og mga gasoline station, hantod pag abot sa unahan na palong. Gituklod na mo pag maayo ang motor hantod nakaabot sa gasoline station. Sometimes in our life na mga warning nga maabot sa atong kinabuhi. Pero tungod kay nabisita og istorya, nabisita sa atong career, nabisita sa atong pamilya, nabisita sa atong mga lakaw, nabisita sa atong mga gipalit, nakalimuta nga giwarningan na data nga hapit na tanahutdan, hapit na tanamalhan. Pero tungod kay bisita, wala ta naminaw. Niabot ang panahon nga napatyan kita ug nagbaklay ug nagantos. And that is true in our Christian life. Usahay busy kayo ta sa atong kahadlok. Uy, grabe gid kay ang pandemic. Usahay busy gid kay ta nga moabri lang ning mall karon laay ra gid kayo. Busy kayo ta. But basig mahutdan ta sa atong spiritual life. Basig mahutdan ta og kadasig. Ang uban di na makaabot sa simbahan kay nahutdan na sa kadasig. Di ba? But Elijah na ay warning. Mo pud ni pinakanindot nga butang nga makita nato sa kinabuhi ni Elijah. Ngano man,
every day ang raben or uwak naghatag sa iyang pagkaon. Try to imagine ang uwak. Ang uwak is a scavenger man, di ba? Mukaon na siya, maningkamot na siya. Mao pagyud naghatag. Ang dili capable, ang dili able mo hatag og pagkaon, uwak pagyud. Sa kadaghan nga mga hayop, sa kadaghan nga mga animals, ang uwak pagyud. Ang naghatag sa iya of source of income nga sa matag panahon makakaon siya. Di ba? Di ba na milagro? Na yung mga points atong kinabuhi usahay mga igsoon. Nga wala ta nag-expect. Nga ang katupag yung mga tao, nga dili angayan, mo pag ito'y naghatag sa tug panalangin. We need to understand that's God's understanding sa tuwa, God's love sa tuwa is unmeasurable. So bless kaayo ta nga nahimutan niyang anak. Bless kaayo ta nga sa atong pagpangalaga diha naaday Ginoo nga makasabot. Even though ikaw sa imong kaugalingon di na nimo masabtan ang imong kaugalingon. Ikaw sa imong pamilya di na nimo masabtan ang imong pamilya. Pero si Lord nakasabot. Ikaw wala ka nakasabot sa imong kaugalingon. Pero ang uwak mga igsoon, naningkamot siya nga masabtan niya. Nga bisan pa unta gutom na kayo, pero tungod intended ni para sa imo gihatag niya kang Elijah. Elijah nakakaon siya. Gitagaan siya tubod sa Ginoo, broke sa Ginoo, but niabot sa point nga kaning broke ni dry out. Diri na pud ang milagro. Nga naman, naay mga panahon usahay ang milagro nga gihatag sa Ginoo sa tumahutdan ta. Di ba? Ni dry out, nahutdan. Usahay mo inta nga, Lord, kani nga lalaki Ginoo, ako man giampuan, nga mahimo ning Kristohanon Ginoo, karong na Kristohanon na sige naman mig-away. Ginoo nag-ambo ko Ginoo mga panalangin usahay Ginoo, pero karon Ginoo ang milagro nga imong gihimo sa kwa naglisod naman ko. Ginoo naay mga milagro unta nga nadawat na nako, na-receive na nako, pero karon Lord naglisod naman ko. Gimove si Elijah ni Lord. Gimove si Elijah sa Ginoo mga igsoon. Di ba? Gipaabot siya dito sa point sa isa ka balo. Primero ang gigamit sa Ginoo uwak, dili able. Sunod na pud kanina pong balo nga kuan dili gihapon able. Siya ra pud isa sa iyang kaugalingon. Pero gigamit ang katong mga tao nga dili able para ma-appreciate ang milagro ni Lord. Amen? Nindot kayo, di ba? Kung gamiton ta sa Ginoo. Naay mga milagro. Naay mga milagro sa imong pagtrabaho. Lord, nag-ampo man gid ko Ginoo nya. Karon imo na kong gitagaag trabaho. Pero karon nga nakatrabaho na ko Ginoo, naglisod naman pud ko Ginoo. No, i-move ka ni Lord. Sa imong pamilya, sa imong community, i-move ka ni Lord sa imong life. From the raven to the widow, gitagaan og milagro si Elijah. And it is true that sometimes in our life, na mga panghitabo usahay, nga to pag yung dili nimo ganahan nga silingan naghatag sa imong milagro. Si Ahab mga igsoon na siya gitawag nga 850 prophet si Ahab. Then si Elijah gi-represent niya si Lord. Sayaw naman ang prophet ni Elijah, ni tambleng-tambleng naman ang prophet ni Elijah, nagtuyok-tuyok naman ang prophet ni Elijah kay ilang ipaulan para makonsum katong ilang offering para mudaog sila pero wala gyud. But this was the prayer of Elijah. Lord, ipakita sila Ginoo sa milagro. Gikonsum ang offering. O bisan pa tong 12 stone gikonsum. Nga naman, kay si Lord dapig sa tuwa. Because the Lord understand. And lastly, according to the book of Isaiah, you will renew your strength. Di ba nindot kayo? Nga every time you're broken, every time you're stressed, every time you're burned out, God will renew your strength. Every morning, you are renewed. Amen ba? Nindot bugid kayo. Nakita nga mga Kristohanon, taliwala sa mga panghitabo sa kinabuhi, we are renewed. We as a family, sa Bible Study Fellowship,
we are renewed every morning. Na yung mga prayer request, usahay mo na nga ako, gi-encourage ta mo nga, if you have a prayer request, isend sa kuha. Because I will pray for you. Nga naman, ang milagro sa Ginoo igsoon is unlimited. Ang milagro, ang favor sa Ginoo igsoon is unlimited. Even though nakakaroon sa imong mga problema sa kinabuhi, but you will be renewed by the Lord. Can you take time and pray for me? Let us pray. Father God, thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Lord, we want to renew our strength, day after day, Lord. Thank you, Father God, for your love sa mga, And as we go on, struggling but winning, enjoying your presence, we would like you, to be with us, Wherever we go, whatever we do, we want you, to be the center of everything, In Jesus' name we pray. Amen. God bless.